Nagulat si Chung sa una nang makitang isinara siya ng pinto, ngunit pagkatapos ay nagalit siya. Itinigil niya ang pinto bago ito tuluyang maisara. Nagsimula siyang magsalita, na nagsasabi na ang katawan ni Elder H1 ay namumula at nanlalamig. Huminto si Jiang Gui doon pagkatapos makinig sa kanya, sinabi pa ni Chung na kapag nagdiin sila sa kanyang balat, ito ay pumuputi ng bahagya sa isang iglap, ngunit mabilis na namula muli bago siya nawalan ng malay. Nakaramdam siya ng matinding panginginig, na para siyang nakulong, sa loob ng isang kuweba ng yelo. May mga itim na tuldok, hindi lamang sa kanyang glabela, kundi pati na rin sa likod ng kanyang leeg at kanyang korona. Agad na binuksan ni Jiang Gui ang pinto at nagtanong sa kanya na sumisigaw, paano niya nalaman iyon? Ngumiti si Chung at nagtanong kung dapat pa ba siyang magpatuloy. Iniyuko ni Jiang Gui ang kanyang ulo at hiniling na pumasok siya sa loob, na nagsasabing personal siyang gagabay sa kanya, na bigla. Tinanong siya ni Maxim kung bakit niya pinapasok ang bata. Sinabi niya na naglista lang si Chung ng mga karaniwang sintomas na lumilitaw kapag ang isa ay naapektuhan ng mapaminsalang qi. Walang magbabago, kahit alam niya ang mga bagay na iyon. Tinanong siya ni Jiang Gui kung sinasabi niya na ang maitim na qi ay nagtitipon sa likod ng leeg ng isang tao at ang kanilang korona kapag naapektuhan ng mapaminsalang qi. Tumingin siya kay Maxim at nagtatanong kung bakit hindi pa niya nagawang pagalingin ang kanyang ama, kung ang dami niyang alam tungkol dito, si Maxim ay natigilan at walang imak. Sinabi sa kanya ni Jiang Gui na sa kanila lamang ang problema, kaya hindi niya hahayaang manghimasok ito ng higit pa sa kinakailangan. Nilinaw din niya na kung pipiliin ni Maxim na ipagpatuloy ang paggawa nito, gagawin nila ang mga kinakailangang aksyon laban sa Southern Edge Sect. Inilagay niya ang huling tingin kay Chung, na nakatayo doon na nakangiti, at pagkatapos ay umalis. Kasama ni Chung si Jiang Gui sa silid ni Elder Huang upang suriin si Chung ay napagmasdan na mas malala ang kalagayan ni Elder Huang kaysa sa inaasahan niya. Nakita niya ang kanyang dibdib at pinagmamasdan ang mga sintomas ng bulaklak ng demonyo, ngunit sa tingin niya ay hindi ito kompleto. Iniisip niya na kung siya ay inatake ng isang mataas na antas ng demonic art, hindi siya tatagal ng 1 taon. Hinawakan niya ang kanyang palso upang pag-aralan ang sakit at napagmasdan na hindi ito kompleto. Nag-aalala, tinanong siya ni Jiang Gui kung mahirap. Sumagot siya na hindi niya iniisip na ang paggamot sa kanya ay magiging napakahirap. Sumagot si Jiang Gui nang hindi nakikinig sa sinasabi ni Chun na naisip niya na magiging mahirap ito, at naiintindihan niya ito, ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na sinabi sa kanya ni Chung ang kabaligtaran, at siya ay natigilan. Inulit ni Chung na hindi ito magiging mahirap. Sinabi niya sa kanya na gumawa siya ng ilang pag-iingat upang hindi mamatay si Elder Huang. Biglang nawala ang madilim na bahaging iyon mula sa kanyang glabela. Laking gulat ni Jiang Gui nang makitang nangyayari. Iyon, ipinaalam sa kanya ni Chung na kakailanganin ng oras upang ganap siyang magaling. Gayun din, kakailanganin ni Zhang na dumaan sa ilang hakbang ng kinakailangang paghahanda. Tinanong siya ni Jiang Gui kung anong klaseng paghahanda ang sinasabi niya. Sumagot si Chung, nagtatanong kung bakit hindi muna sila nag-aalmusal. Si Chung ay kumakain upang mapunan ang kanyang gana sa hapag ng almusal. Tinanong siya ni Jiang Gui kung anong klaseng paghahanda ang sinasabi niya. Sagot niya na hindi gaano, dahil nangangailangan ito ng maraming enerhiya, mahalaga para sa kanya na kumain ng maayos. Speaking of this, binanggit niya na masarap talaga ang pagkain dito. Nagdududa si Jiang Gui sa kanyang paghuhusga at iniisip kung talagang mapagkakatiwalaan niya ito, ngunit sa palagay niya ay wala siyang ibang pagpipilian. Matapos makita ang kanyang ginawa kanina, sinabi ni Chung na ang pagpapagamot sa kanyang ama ay hindi ang pinakamalaking isyu dito. Ang tunay na problema ay ang malaman kung bakit siya nagkasakit. Kaya naman gusto niyang magtanong kay Jiang Gui ng ilang katanungan. Tinanong siya ni Chung kung sino ang pinakamalapit na tao sa kanyang ama. Ipinaliwanag niya na nagtatanong siya tungkol sa taong kasama ni Elder Huang sa lahat ng oras, kung ito ay kapag siya ay natutulog, o kapag siya ay naglalakbay, o sa pinakamaliit, isang taong hindi pinaghihinalaan kung mayroon man, mangyari. Binanggit niya na ang Jiang Gui ay isang exception dito. Tinanong siya ni Jiang Gui kung bakit ito tinatanong ni Chung. Sumasagot siya na kailangan niya ito para sa mga layunin ng paggamot. Matapos mag-isip ng kaunti, sumagot si Jiang Gui na hindi siya sigurado, dahil maraming nagsilbi na malapit sa kanyang ama. Sinabi niya sa kanya na mayroong hindi bababa sa 5 tao na babagay sa kategorya ng taong inilarawan ni Chung.
Sumagot si Chung na sa tingin niya ay mahihirapan siyang hanapin sila. Tinanong siya ni Jiang Gui kung ano talaga ang hinahanap niya. Tinitigan siya ni Chung ng diretsong mukha at tinanong kung talagang tinatanong siya ni Jiang Gui, dahil hindi niya alam. Literal na mukhang blanko si Jiang Gui. Sinabi ni Chung na, batay sa kalagayan ni Elder Huang, hindi siya inatake ng isang tagalabas. Sa madaling salita, ito ay ang paghahatid ng isang tagaloob. Tumayo si Jiang Gui, hinampas ang mesa, at sinabihan si Chung na bantayan ang kanyang bibig. Idinagdag niya na ang lahat sa Yana Merchant Guild ay parang pamilya sa isa't isa. Kasama nila si Jiang Gui at ang kanyang ama sa buong buhay nila, at lahat sila ay gumagalang sa kanyang ama. Ibinaba ni Chung ang kanyang chopsticks at sinabing, kung hindi, ito ay anuman. Nilinaw niya na paghihinalaan nila ang mga ito, at kung sila ay mali, ito ay magiging isang kaluwagan. Sinabi ni Jiang Gui na ito ay totoo. Hinihiling sa kanya ni Chung na huwag masyadong mag-alala. Aniya, magbubunyag ang lahat pagkatapos niyang mag-imbestiga. Iniisip ni Chung na ang pagtingin sa mga kondisyon ni Elder Huang, isang taong nag-practice ng demonic arts sa hindi kumpletong paraan ay patuloy na inilalantad ang Elder sa demonic chi. Wala naman daw munang isyo kaya malamang matagal na siyang na-expose dito. Tinanong siya ni Chang Ho kung paano niya planong isagawa ang imbestigasyon. Sumagot siya na gagawin niya itong pakikipag-usap sa isang silid, tulad ng ginagawa nila ngayon. Kailangan lang ni Jiang Gui na maupo at manood. Binanggit niya na maraming kawili-wiling bagay ang magaganap sa lalong madaling panahon. Biglang naalala ni Chang ang isang bagay, at sinabing mayroon talaga siyang isang bagay na kailangan niyang gawin ni Jiang Gui para sa kanya. Sumasagot siya na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya sa anumang nais ni Chang na gawin niya. Ngumisi siya at hiniling na dalhan siya ng isa pang bote ng Yianti na alak. Sa kabilang banda, habang kumakain, nabasag ni Maxim ang chopsticks sa galit. Sinabi niya sa kanyang disipulo na nakakaabala siya na ang isang brat mula sa Mount Wasect ay pinayagang makapasok sa Yuna Merchant Guild, ngunit ang kanyang pangalan ay dapat na pareho sa kasuklam-suklam na Plum Blossom Sword na iyon. Saint Song, Jiggly, isang pangalawang klaseng disipulo ng Southern Edge Sect ay nagtanong sa kanyang elder kung ang pinag-uusapan niya ay ang Plum Blossom Sword Saint. Hinampas ni Moxon ang kanyang kamao sa mesa at sinabing hindi karapat-dapat sigay ng ganoong kagalang-galang na titulo. Iniisip ni Songbik na ang mga matatanda ay nagagalit ng husto sa tuwing itinataas ang Mount Wasect. Sinabi niya na ang Plum Blossom Sword Saint ay namatay mga 100 taon na ang nakalilipas, ngunit siya ay tinatalakay pa rin. Nagtataka siya kung ano ang napakahusay tungkol sa kanya. Hiniling ni Songbik sa kanyang matanda na huwag itong masyadong abalahin. Galit na sinabi ni Moxon na ang isang mayabang na brat ay umaaligid na nagsasabing pagagalingan niya si Elder Huang, at tinanong kung sinasabi sa kanya ni Songbik na huwag itong masyadong abalahin siya. Tinanong siya ni Songbik kung sa tingin ba niya ay kayang gawin ng bata ang ganoong bagay. Sumagot siya na bumubuti na ang kalagayan ni Elder Huang. Nagulat si Songbik nang malaman iyon. Sa tingin niya ay alam na niya ngayon ang dahilan. Isinalaysay ni Songbik na si Elder Huang ay mahigpit sa pagbabayad ng kanyang utang. Kaya't kung matagumpay siyang mapagaling ng bata, hindi iiwan ng Union na Merchant Guild ang Mount Wasect sa problema. Iniisip ni Songbik na gagamitin ni Elder Huang ang lahat ng paraan para suportahan sila. Sa tingin niya ay kailangan na niyang pigilan iyon. Sinabi niya kay Maxim na kung hindi niya gusto ang ideya ng presensya ng batang iyon, kailangan lang nilang itaboy siya. Tinanong siya ni Maxim kung ano ang gusto niyang sabihin. Hindi direktang sinagot ni Songbik na kahit na ang paghabol sa kanya ay magiging mahirap para kay Maxim na gawin ito mismo, sila ay mga disipulo ng pangalawang klase lamang. Idinagdag niya na walang mali sa isang pangalawang klaseng disipulo ng Southern Edge Sect na may maliit na sword sparring sa isang third class na disipulo ng Mount Wasect. Naiintindihan ni Maxim ang nais niyang ipahiwatig. Tinanong niya siya kung hindi ba magkakaroon ng bulong-bulungan na nagbabanta sila sa isang maliit na bata. Nalalapat ang Songbik, na nagtatanong kung sino ang hindi makakaalam ng patuloy na tunggalian sa pagitan ng Mount Wasect at ng Southern Edge Sect. Binanggit niya na kung sasabihin nilang nagkataon lang silang nagkita at nagpasyang mag-spar, walang magiging isyo. Idinagdag niya na dahil ang komperensya ng Mount Wasect at Southern Edge Sect ay hindi malayo, ito ay magsisilbing isang magandang dahilan. Sumagot si Maxim na naiintindihan niya ang kanyang sinasabi, ngunit hindi siya papayag.
Binanggit niya na ang brat ay isang third-class na disipulo lamang, at ang paggamit ng karahasan laban sa naturang bata ay hindi akma sa prestihiyo ng Southern Edge sect. Tinanong niya kung ano ang magiging tingin sa kanila ng iba kung uusigin nila ang isang bata mula sa isang sekta na malapit ng bumagsak. Sagot ni Songbik na kung ganoon ay kukunin niya na hindi pinayagan ni Maxim na mangyari. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at iniyuko ang kanyang ulo, sinabi, "Gayunpaman, kung ang sino man sa kanyang mga alagad ay magkamali, kailangan lang nilang maparusahan ng maayos para sa kanilang mga aksyon." Ngumisi si Maxim at sinabing, "Siyempre, personal niyang parurusahan ang sino mang magpapatong ng kamay sa bata." Naiintindihan ni Songbik na ang pinag-uusapan niya ay isang malaking gantimpala. Sa hindi direktang paraan, siya ay tumugon na isa sa isip niya iyon kapag umalis ang mga disipulong. Iyon. Iniisip ni Maxim na hindi nakakagulat na tumingin si Songbik sa Mount Wasek. Kung tutuusin, nang siya ay ipinanganak, ito ay bumababa na. Ngunit noong mas bata pa si Maxim, ang Southern Edge sect ay hindi man lang makalaban sa Mount Wasek. Naalala niya na kung ang pagsalakay ng Demon Sect ay hindi nagpabagsak sa kanila, ang Southern Edge sect ay nasa ibaba pa rin ng Mount Wasek, kahit ngayon, sa tingin niya ay hindi na nila dapat hayaang bumalik ang mga panahong iyon. Nang makita kung paano nakarating doon ang bata mula sa Mount Wasek, ligtas na ipagpalagay na sinimulan nilang maikalat muli ang kanilang impluwensya. Binasag niya ang salamin sa galit, sinumpa siya sa pag-aakalang natapakan niya ang mga ito ng sapat para hindi na sila makatayo pabalik. Nagpasya siyang makipag-usap sa sect leader sa sandaling maasikaso ang insidenteng ito habang si Songbik at ang kanyang kapwa Wigo, isang pangalawang klaseng disipulo ng Southern Edge sect, ay umalis sa silid. Tinanong ni Wigo si Songbik kung ano ang binabalak niyang gawin sa batang iyon. Siya ay tumugon na dapat nilang kumbansihin siya na bumalik. Iniisip ni Songbik na bagamat hindi niya gusto ang ideya ng pag-uusig sa maliliit na bata, magiging mas masahol pa kung isa sa mga elder ang gumawa nito sa halip. Tinanong ni Wigo si Songbik, ano ang iniisip ng Mount Wasek nang ipadala nila ang isang maliit na bata dito, at kung hindi ito papayagan kung ito ay ang Southern Edge sect. Siya ay tumugon na ang mga kalagayan ng iba't ibang mga sekta ay hindi pareho. Dapat may mga dahilan sila. Sinabi ng HWI Go na hindi ganoon kaganda ang kanilang mga kalagayan, at nagtatanong kung ganoon nga. Sumagot si Songbik sa pamamagitan ng pagtatanong kung paano nila malalaman ang tungkol sa mga gawain ng ibang sect. Aniya, kailangan lang nilang gampanan ang kanilang trabaho. Sinabi niya sa HWI na pumunta, huwag kalimutan na ang kanilang prioridad ay ang pagtulong sa mga matatanda, sinabing biglang huminto si Songbik. Tumingin si HWI Go sa kanya. Nagtataka. Sinabi sa kanya ni Songbik na hindi na nila kailangan pang gumawa ng paraan para hanapin ang batang iyon. Naglalakad si Chung sa hall sa harap nila. Lumapit sila sa kanya at binati siya, naririnig ang kanilang mga boses. Napatingin si Chung sa kanila. Sinabi sa kanya ni Songbik na higit na nasisiyahan siyang makilala ang isang disipulo ng Mount Wasek. Ipinakilala niya ang kanyang sarili, sinasabing siya ay Sing Tukali, isang pangalawang klaseng disipulo ng Southern Edge sect. Halos tumugon si Chung, nagsasabing, "Hello." Ramdam pa rin ni Songbik ang kagaspangan sa kanyang tono. Ngumiti siya ng malumanay at nagtatanong kung maaari niya itong tanungin kung saan siya patungo ngayon. Napanatili ni Chung ang magaspang na tono at tumugon siya na pupunta siya kay Elder Huang para tingnan siya. Iniisip ni Songbik sa makapal na balat na sa tingin niya ay walang paraan ang isang batang tulad niya ay makapagpapagaling sa sakit ni Elder Huang. Kahit na ang mga elder at prominenteng doktor ay nagkibit-balikat lamang, nakikita kung paano pa rin siya nagsasalita na parang kaya niya. Hindi inaakala ni Songbik na si Chung ay napakabuti at nakangiti. Tinanong niya si Chung kung maaari siyang makipag-usap sa kanya sandali, kung hindi siya masyadong abala. Sumagot si Chung na tiyak na kaya niya. Siya ay tumugon na, tulad ng maaaring alam na ni Chung, ang Southern Edge sect at ang Mount Wasek ay nabuo sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sword sparring sa isa't isa mula noong sinaunang panahon. Kahit ngayon, mayroong isang kaganapan na tinatawag na Southern Edge at Mount Wa Conference, kung saan ang mga disipulo ng dalawang sects ay nakikipag-away sa isa't isa. Tinanong niya si Chung kung alam niya iyon. Nagulat si Chung at tumugon na hindi niya alam iyon, dahil hindi pa nagtagal mula nang pumasok siya sa sekta. Sumagot si Songbik na ito ang kanyang naisip. Sa palagay niya,
Kung nakita ni Chung ang komperensya noon, hindi siya magiging mayabang sa kanya ngayon. Pagkatapos ng isang paghinto, sinabi niya na ang karanasan sa Mount Wasek swordsmanship ay magiging malaking tulong sa kanilang pagsasanay. Nakatingin lang sa kanya si Chung. Tinanong siya ni Songbik kung ano ang iniisip niya tungkol sa nakangiting iyon. Tinanong niya kung handa ba siyang bigyan siya ng karangalan na maranasan ang swordsmanship ng dakilang Mount Wasek.